Good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-showbiz. Ito na ang ating latest update para sa Barda sa araw na ito. Tunay na dahilan bakit nagsinungaling si David Licauco. Yan po yung ating bibigyan ng comment, reaction, opinion sa araw na ito. At ang video na yan ay galing po sa channel ni Darid's Files. Kaya para maintindihan ang buong detalye, siguraduhin nyo po na tapusin nyo ang video na to hanggang sa dulo para mas maintindihan natin bakit ito ginawa ni David Licauco. Okay po ba sa inyo yon mga ka-Barda fans dyan at mga ka-showbiz ko? Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, ano pa ang hinihintay mo? Mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para laging mauna ka sa mga bagong balitang showbiz. Panoorin at pakinggan ang buong detalye at ikaw na ang humusga. Mr. David Licauco, abay totoo nga ang balita na nagsinungaling dahil dito. Bago tayo magsimula, of course, magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo sa comment section patungkol po sa ating latest update. So, magbasa tayo. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Chi Relijo Sopotot. Sabi niya, "Hello Mr. Reds, bakit kaya ang mga bashers palaging binabash si David? Inaano sila ni Ginoo? Wala naman silang ambag sa buhay ni Barda. Higit lang nasa puso nila, wala silang magawa kahit ano pang pambabash. Lalong sumisikat ang Barda, God bless." True naman po tayo dyan, diba? Alam niyo yung mga bashers po kasi is meron silang mga ano yan, secret supporters. Ayan. Sabi ni Miss Lorena Peterson, sige no, lahat ng sagot niya talagang pinag-iisipan talaga. Gusto niya maayos lahat. Professional at wala siya di kayang gawin lalo na magkaroon siya ng GF. Gusto rin siya at alagaan siya, mamahalin siya ng lubos. Ayan. So, salamat po, Ma'am Shi. Sabi ni Miss Aileen, sana Jemay bigyan nyo na ng movie or teleserye si David at Barbie para mawala na stress ko. Isa po kong OFW na lagi nakasubaybay sa kanila. Ayan. So, marami po talaga tayong mga supporters at marami tayong mga viewers na nanggaling pa sa ibang bansa na talagang nagtutuon ng oras, ano, talagang sobra kung gaano po nila sinusuportahan ng Barda. Sabi ni Miss Karina Enriquez, galing ng Vitamilk, it tells all, it's not an ad alone, but there's something in it and it's about Barda. And then sabi ni Ma'am Shirley, "Si morning Miss Taras, nagpasalamat ako sa Vitamilk. Kinilig ako sa Barda. Sana balang araw magkasama sila sa movie or teleserye. God bless." Ayan. So lahat po tayo wish natin na matupad nga yung wish ng mga fans. Sabi ni Miss Elaine, Barda is real. Even if they don't have projects together with no movies and no TV projects, no visibility, but in real life, they were together. I'm happy for them. Yan. So ito naman yung kanyang komento with regards to this, ano. So ito yung mga totoong supporters, diba? Wala man tayong makita na any evidence sila po ay meron pong movie or projects together, pero still nananatili pa rin po kayong sumusuporta. So ngayon, pag-usapan po natin ang ilan sa mga nilalaman, no, ng interview ni Mr. David Licauco at ihimay-himayin po natin kasi may part po dun sa interview niya with Mr. Boy Abunda na inamin niyang totoong nagsisinungaling siya or nagsinungaling siya. Ang balitang David aminado sa kabagalan ay isang nakakaaliwan at bibigay inspirasyon, kwento hinggil sa personal na katangian, karera at pananaw sa buhay ni David Licauco. Isang kilalang aktor sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, mula sa simpleng payag na siya ay mabagal sa tunay na buhay, umabot ito sa mas malalim na pagtatalakay sa kanyang pinagdadaanang karanasan, pamilya at kung paano niya hinaharap ang mga hamon sa kanyang profesyon at personal na buhay. Si David Licauco ay unang nakilala sa publiko nang maging isang first runner-up and Mr. and Mrs. Chinatown noong 2014. Ito ay isa sa mga unang pagkakataon na nakilala ang kanyang pangalan at dito rin nag-umpisa ang kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz. Kahit hindi niya original na planong sumabak sa industriya ng aliwan, ang pagkakataon na makalabas ng bahay at makakuha ng atensyon ay nagtulak sa kanya na mag-audition at sumabak sa entertainment scene. Grabe din talaga yung mga basher nila David Licauco and Barbie Fortes sa mga tagapanood, no? Pero sa kabila nung maraming basher sila, siyempre mas marami naman yung sumusuporta at tumatangkilik po sa kanila. At sobrang dami po nagmamahal sa Barda.
So, ayan, mga ka-showbiz, mga kapwa Barda fans ko dyan, ha, matutunghayan natin dito ang sinabi ni David Licauco na mabagal siya. Di ba? Kasi syempre, ang mga bagay-bagay kasi, lalo na kung papasukin mo isang relasyon, eh hindi mo kailangan ng mabilisan. Dapat talaga pinaplano yan. Pinaplansyang maigi para smooth ang takbo, walang pagkakamali, at maganda yung kalalabasan. At dito rin sa balitang ito, tinalakay din kung paano yung humble beginning ni David Licauco. Yung pagsisimula niya sa showbiz, 'di ba? Kung paano siya napasok sa showbiz, kung saan siya nagsimula. At siyempre, sinasabi rin dito yung pagiging mahiyain niya, na sinubukan niya lang 'yan. Talagang out of nowhere, try natin to, pasukin natin to. Hindi naman niya akalain na magbo-boom yung karera niya dito sa showbiz, mga kabarda fans ko dyan, at saka mga kabalitang showbiz ko. Diba? At gayon pa man, manatili tayo sa pagsuporta kay David Licauco at kay Barbie Fortesa, at wait natin yung magandang oportunidad na makita ulit natin sila na magkasama, at malapit na daw po talagang mangyari yun. So tuloy natin yung video para mas maintindihan natin bakit nagsinungaling si David Licauco. Talagang ang kakaiba ang kanyang simula. Sinabi nila na napilitan siyang sumabak sa show business dahil hindi siya pinapayagang lumabas ng kanyang mga magulang noon, at ginamit niya ang pag-aartista bilang paraan para makakuha ng oras na mailabas ang sarili sa bahay. Isang nakakatuwang kwento na nagpakita ng pagsisikap at pagiging determinado niya mula sa simula. Sa kanyang interview, sinabi niya na may mga times na talagang hindi niya sinasabi yung totoo sa kanyang parents o sa mami niya, na once sa aalis siya, sinasabing may shoot, meron siyang gagawing shoot, pero yun pala, siya po ay gigimik kasama ng kanyang kaibigan. Kaya po sinasabi niya dito na aminado siya na ginagawa niya talaga yung magsinungaling noon para talaga makalabas siya, kasi parang kahit nasa right age na pala si Mr. David, hindi pa rin siya basta-basta pinapayagan ng mami niya na lumabas ng bahay. So isa sa pinakapiling bahagi ng balita ay ang pag-amin ni David na siya ay mabagal kumilos at chill sa totoong buhay. Ayon sa aktor, kahit na tila relax-relax siya at parang tamad sa personal na kilos, pero pagdating sa trabaho ay seryoso at masipag siya. Sa isang banda, maraming maaaring nakaka-relate sa ganitong personalidad, ano? Ang isang tao ay tila kalmado at hindi nagmamadali sa pang-araw-araw na buhay, ngunit kapag may responsibilidad o trabaho, nagbibigay siya ng buong atensyon at sigla. Ito ay magandang at inspirasyon para sa maraming kabataan na minsan ay nadidiskaril dahil sa stereotype na kabagalan ay palaging masama. Ang kwento ni David ay patunay na hindi nangangahulugang hindi siya achiever kung hindi ka mabilis sa kilos o tahimik sa personalidad. Kasi alam natin na si David Licauco po is a nonchalant, no? Nonchalant siya eh. NR siya, no reaction siya at all, diba? Sometimes kahit na may mga sinasabi ka, parang wala siyang reaction. Ganun yung pagkatao niya, diba? Kalakip din sa balita ng bahaging tungkol sa pamilya ni David. Si David ay apo ng kilalang parapsychologist na si Jaime Licauco na pinarangalan sa larangan ng paranormal at spirituality. Ito ay nagpapakita na hindi lamang artista ang pumanig sa talento at husay ni David, may impluwensya rin mula sa pamilya na nagturo sa kanya ng malalim na aral tungkol sa buhay. Si David ay nagkwento ng marami na natutunan mula sa kanyang lolo, na lalo na tungkol sa meditation, pagiging present, manifestation at intuition. Mga konseptong hindi karaniwan sa mga ordinaryong kabataan, ngunit naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na pananaw. Ang mga ganitong mga aral ay nakatulong sa kanya upang mapanatiling grounded ng sarili, lalo na sa kabila ng pagiging busy niya bilang aktor, negosyante at personalidad sa social media.
So, bukod sa kanyang personalidad at pamilya, isa ring napansin bahagi ng balita ay ang kanyang sleep up niya, no? Hanggang ngayon pala talaga is dumadanas pa rin si David Licauco ng sleep apnea o ng isang seryosong kondisyon. Ang sleep apnea ay isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay panandaliang humihinto sa paghinga habang natutulog na maaaring magresulta sa mga bangungot at kawalan ng tulog. Ayon kay David, noong unang panahon ay nakala niyang paranormal ang dahilan kaya siya nakakaramdam ng kakaiba habang natutulog hanggang sa napagtanto niya na ito pala ay dahil sa kawalan ng hangin habang siya ay natutulog. Kaya parang medyo may trauma si Mr. David Licauco pag siya ay natutulog, no? Kasi parang yun yung kanyang yun yung kanyang dinadanas hanggang sa ngayon. Sila pa naman po talagang sila talagang prone po sila sa pagpupuyat. Kaya yun yung isang bagay na medyo kinakatakot din itong si David Licauco. Kaya naman dapat ngayon pa lang masolusyonan niya na yan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. Nakakatakot naman yung ganyang sitwasyon, mga tagapanood, kasi syempre 'di ba, pagka biglang tumitigil yung hangin o hindi ka makahinga, 'di ba, naglilid yan na mawala ng oxygen yung utak mo, di baka yung matuluyan ka, 'di ba, matigo ka habang natutulog. So kailangan pala to si David, pag natulog to, laging may kasama na babantayan siya para kung umabot doon sa punto na tumigil yung paghinga niya, magigising ka agad siya, mabigyan siya ng mabilis na lunas. Sobrang nakakatakot yun, mga ka-showbiz, no, mga kapwa Barda fans ko dyan. Pero sa kabila ng ganong problema ni David, nakita nyo naman, ginagawa niya lahat para magtagumpay sa buhay, magkaroon ng maayos na buhay. Nagsisikap siya para maganda yung future niya, diba? May iba siyang pinagdadaanan, yet marami pa rin tao na binabash siya at maraming mga tao na gusto na makitang masaktan si David, diba? Parang tayong mga Pilipino, parang tayo, yung tipo ng hindi tayo nagiging masaya sa personal nating buhay, bagkus ipinapakialaman natin yung may buhay ng may buhay. Para bang kulang yung mga sandali sa mga sarili natin kapag hindi tayo nakakapanakit ng iba, 'di ba? Hindi ko sinasabing karamihan, o hindi ko sinasabi na lahat ng Pilipino ganyan. Pero may ilan-ilan lang, hindi naman majority. Malamang kukunti lang yan sila. Sila yung mga tipo ng tao na hindi masaya sa buhay nila. Kumbaga yung kalungkutan nila, pinapasa nila sa iba. Ayaw nila na nakitang may masaya. Gusto nila, kung malungkot sila, malungkot din yung iba. Parang ganun yung gusto nilang gawin, mga ka-showbiz, mga kapwa Barda fans ko dyan. Pero tayo, syempre, dahil normal na tao tayo, na pag masaya tayo, pag nakita nating masaya yung ating sinusuportahan, ba? Kung masaya tayo, ibinabahagi natin yung kasiyahan natin, di ba? Hindi tayo kagaya nila. So, dapat pa nga, maging supportive tayo sa ibang tao, maging masaya tayo kung anong narating nila at kung anong meron sila. Hindi po ba, mga ka-showbiz? Dapat baguhin na nung mga toxic na tao dyan yung kanilang mga ginagawa sa buhay. Dapat maging matuwid na sila. Huwag na sila sobrang lumakad sa kadiliman, diba? Maging maayos yung buhay nila. Kung di sila masaya, sarilihin na lang nila at maging masaya sa ibang tao na nagkakaroon ng tagumpay sa buhay. Kayo, mga ka-showbiz, mga kapwa Barda fans ko dyan, naiintindihan nyo po ba yung sitwasyon ni David Licauco, kung bakit niya nagawa yun? At kung may komento kayo at reaction, i-komento nyo na dyan sa ating comment section. Babasahin at pupusuan ko yan, mga ka-showbiz, mga kapwa Barda fans ko dyan. Para sa mga bagong balitang showbiz, ugliing tumutok dito sa ating channel at mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated ka sa mga bagong balitang showbiz.